Hello mga ka-teenage, welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko sa inyo yung pinaka number 1 kong ginagamit na application sa pag-edit ng video. Ito yung CapCut. Sobrang trending ng application na to. Paano ba naman kasi ang dami mong pwedeng gawin dito? Since 2021 nga, gamit ko na to at isa pa lang yung followers ko. Kasi naman, ginagamit ko to sa pag-edit ng vlog ko. Yung mga maraming followers lang, yung mga CapCut creator. Pwede ka din sumali sa CapCut Pro para magamit mo yung mga ibang features nila. Kaso lang, meron siyang bayad every month. Ang kagandahan naman dito sa CapCut, kahit hindi ka magbayad, pwede mo siyang gamitin. Every month, 499 pesos siya. Pero meron din silang free trial kung gusto mo siyang gamitin. At dahil nagtitipid tayo, next time na lang tayo mag-avail. Maganda to para sa mga bihasang gumamit ng CapCut, dun sa mga gumagawa ng template. Kaya sa mga gustong mag-avail dyan, meron silang sale. Sa lahat nga na gamit kong application, ito yung pinaka nagustuhan ko. Ang dali lang kasi niyang matutunan. Pag pindot mo naman sa template, kung ayaw mong mag-edit, ayan yung mga template dyan. Free lang yan at pwede mong gamitin. Sa mga nagtatanong pala ng mga banner dun sa mga past tutorial ko, dito lang yan sa taas. Sabi kasi nila, hindi nila nakikita. Swipe nyo lang yung mga banner dyan sa taas at makikita nyo yung mga announcement ni CapCut. At mabalik na tayo sa edit, itutur ko kayo sa mga bagong features ng CapCut. Ito lahat yung pwede mong gawin sa CapCut. Pwede ka na din mag-camera dyan at meron na din siyang AI. Isa-isahin natin lahat yan. Ipapakita lang natin yung mga bago ng CapCut ngayon. Una, dun tayo sa photo editor. Madalas tong ginagamit ng mga gumagawa ng template. Pwede din to sa mga nag-stories through Instagram at Facebook. Kung gusto mong maging extraordinary yung iyong story, dito ka mag-edit. Pwede ka na maglagay ng text dito. Meron na rin silang available na templates at pipili ka na lang din. Ang dami mo ditong pagpipilian kaya hindi ka mauubusan. Pwede ka rin naman mag-customize ng sarili mong text. Pwede mo din baguhin yung style, fonts, at saka yung alignment. Dito na rin ako nag-e-edit ng mga binibenta ko through online. Dati kasi yung isang application yung gamit ko. So, kailangan mag-download pa ako ng another application. Pero dito sa CapCut, iisa na lang. Meron din ditong shape at saka yung ratio. Alam nyo ba, ngayon ko lang din natuklasan na pwede palang mag-edit dito ng thumbnail sa YouTube. Piliin nyo lang yung 16:9. Yan kasi yung size sa YouTube thumbnail. Kapareho din siya ng gamit kong isang application na pwede kang maglagay ng text, baguhin yung ratio, pwede kang mag-add photo at mag-cut out, at pwede mo siyang adjust yung picture. Pag nagka-cut out ka ng picture, pwede yung quick select at saka yung manual select. Pwede ka din maglagay ng mga stickers dito, katulad talaga siya ng gamit kong application. Napakagaling talaga na CapCut at hindi lang video ang may edit mo dito. Explore nyo lang yung pag-edit ng picture dito. Hindi naman ganun kahirap kahit first timer ka. Baby ko nga pala yung nasa picture na yan, diba? Ang cute niya. Kada pinipicturean ko talaga siya, ganyan yung pose niya. Meron din siyang layer order. Magagamit mo din yan kapag ka nag-edit ka na. Pagkatapos nyo mag-edit, export mo lang. Doon naman tayo sa ibang features ng CapCut. Pwede ka din ditong mag-retouch ng iyong photo or video. Ito try naman natin ngayon sa video. Pili lang tayo ng i-edit natin. Kung gusto mong lalong gumanda sa video mo or picture mo, pwede to sa'yo. Pwede mong gawin smooth yung skin mo. Pwede ka din pumili dito ng mga makeup. Marami ka din pagpipilian na makeup kung ayaw mo mag-manual na edit. Sa manual naman, pwede ka maglagay ng eyelashes, eyeshadow, at lipstick. At alam nyo ba, pwede ka din mag-reshape dito. Yung retouch din, mahahanap nyo lang din siya dun sa baba. Pindutin nyo lang yung video or yung picture, then swipe kayo dun sa baba. Hanapin nyo lang yung retouch. Maganda to kung wala kayong time mag-makeup or mag-ayos sa sarili nyo kapag nag-video kayo. Sa reshape naman, pwede mong pahabain yung legs mo or pwede kang pumayat dito. Pwede mo din edit yung waistline mo dito. Ang dami mo din magagawa dito sa retouch. Pag hindi ka masyadong confident sa video mo, ito yung gamitin mo. Pwede mo din paliitin yung head shape mo. Yung iba naman, hindi na natin pwedeng magamit dahil pang CapCut Pro lang yan. Meron pa ditong reshape. Pwede mong i-reshape yung nose mo, yung eyebrow mo, yung chin mo, at yung eyes mo. O diba, wala ka nang hahanapin pa, nandyan na lahat.
Pwede ka din pala mag-edit ng ngipin mo dito. Pwede mo siyang paputiin. Explore nyo lang at marami kayong magagamit dyan. Ako, hindi ko pa nagamit yan sa mga video ko dahil puro tutorial yung ina-upload ko. Pagkatapos nyan, there's more. Marami pa tayong ma-explore dito sa CapCut. Pag pinindot mo pala yung X, automatic na yan na masasave sa projects mo. Next naman, itatry natin yung caption. Actually, ngayon ko lang din itatry tong caption na to. Try natin sa isang video ko na may audio. Ito naman, automatic na i-read yung audio mo para kang merong subtitle. Pagka-click mo ng video mo, yan yung lalabas. So, pipili ka lang din ng animation. Pagkatapos, i-generate na ni CapCut yung video mo. Hintayin natin kung maganda ba yung pagkakagawa ng caption, kung tama ba sa audio. Dati, yung ginagawa ko, mano-mano ako maglagay ng caption. Maganda to para sa mga gumagawa ng visual report. Pero kailangan, English yung sinasabi mo para ma-read ng maayos ni CapCut. Katulad nito, hindi siya tugma dun sa audio. Kaya dapat clear yung audio ng video mo para tama yung lalabas na subtitle or caption. Kung hindi naman tama yung lumabas, pwede mo naman siyang i-edit. Pindutin mo lang yung batch edit. Meron din pala siyang auto lyrics. Kung music video yung i-edit mo, may extract niyang maayos yung caption. Nagamit ko talaga tong CapCut na to lalo na nung pandemic at saka nung nag-aral ako ng Prof Ed kasi lagi kaming gumagawa ng report. Kaya eto na lang yung ginamit ko. Pagkatapos mo mag-edit, pindutin mo lang yung arrow sa taas. Since ako nga example lang to, kaya i-delete natin. Next naman, yung AutoCut yung itatry natin. Sa totoo lang, nagustuhan ko din tong AutoCut na to. Try natin do sa prenup video namin. Lilitaw na agad yung mga available na template. Marami ka din pagpipilian dito. Katulad neto. Diba? Ang ganda. Pagkatapos, pwede mo din siyang i-edit. Pwede mong palitan yung sounds or pwede ka maglagay ng text. Kung gusto mo pa siyang ma-edit na maayos, pindutin mo lang yung edit more. Katulad nito, pwede mo pang i-adjust yung video mo. Pwede ka din maglagay ng mga filters. Parang katulad din siya ng mga template na available. Kaso nga lang, eto, ma-edit mo pa siya ng husto. Doon kasi sa template, ma-edit mo lang yung text at saka yung mga pictures or video na in-add mo. Hindi mo na ma-adjust yung video mo doon or hindi mo na siya malalagyan ng mga filters. Ang ganda nitong gamitin, meron ka ng pang my day kapag ka nag-edit ka dito. Pwede din dito yung picture. Diba? Kapag wala kang talent sa pag-edit, dito ka na lang pumunta sa CapCut. At dahil nga nagustuhan ko, magta-try pa tayo ng isa. Subukan din natin yung mga ibang available dito. Alam nyo ba, meron din dito mga aesthetic. Aesthetic yan. Sabi nila napakapabebe daw ng boses ko sa mga tutorial ko. Kaya ayan, tinatry ko yung best ko para hindi maging pabebe yung boses ko. Sorry naman, maliit talaga yung boses ko. Sabi pa nga nila pang baby yung boses ko eh. Pero hindi naman, minsan nagiging dragon din yung boses ko. Ang cute din netong napili ko. Pwede siyang pang my day. So, ayan, hanggang dyan na muna yung maituturo ko. Kayo na ang bahalang mag-explore ng CapCut. Madali na lang gamitin yung CapCut. Kaya nyo na yan. Hi nga pala dun sa mga bashers ko na nagko-comment. Ang gulo ko daw mag-tutorial at napakapabebe ko daw. Salamat sa inyo. Sana dumami pa kayo. Char! Actually, gusto ko nga yun, yung meron nagko-comment sa akin at merong nagbabash. After mo mag-edit, pwede mo din parang baguhin yung quality ng video mo. Pindutin mo lang yung sa taas, etong 1080p. Pwede mo siyang gawing 4K. Kaso nga lang, malaki yung storage na gagamitin. Sa ngayon, ine-explore ko pa itong CapCut dahil napakarami mo talaga magagawa dito. Kaya sa mga nagbabalak na mag-vlog dyan, eto na lang yung i-download nyo na application. Sana nakatulong to sa mga first timer dyan at hindi pa alam yung CapCut. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Salamat sa panunood. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching.